mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, ang bahay ay simbolo ng kaligtasan. Para sa akin, ito ay isang kulungan na gawa sa mga pader na may pandinig at mga pasilyong masyadong masikip. Tuwing Sabado at Linggo lang umuuwi si Ate Zoe. Malayo kasi ang pabrikang pinagtatrabahuhan niya. Minsan, naiinggit nga ako sa kanya. Kasi nakakalayo siya rito. Nakakahinga. Pero ako, heto, nasa 24 years old na ako. Pero ang mundo ko ay umiikot pa rin sa pagitan ng kusina, labada at ng banyong ito. Sabi ng mga kaibigan ko, dapat daw ay may nobyo na ako. Sa edad ko raw, dapat ay nararanasan ko na ang kilig at ligaya ng pag-ibig. Napapangiti na lang ako. Isang pilit ng ngiti. Ang hindi kasi nila alam, puno na ang isip ko. Puno na ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng malakas. Mga salitang tila bumabara sa aking lalamunan tuwing susubukan kong magsalita. Ikaw ba naman kasi ang magkuskus dito, magkuskus doon? Akala ko rin nung una, kapag nanggigigil ako sa paglilinis ng aking balat, mabubura ang mga bakas ng gabing yon. Pero kahit anong hapdi ng sabon, hindi nito maalis ang dumi na nararamdaman ko sa loob. Nung gabing yon, ang gabing tila huminto ang mundo ko at gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Wala si nanay dahil dinaluhan niya ang isang kasalan sa malayo. Kaming dalawa lang ni Kuya Lito ang naiwan sa bahay. Dahil nasa wastong gulang na ako, naisip ko na marahil ay oras na para subukan ang mga bagay na hindi ko pa nararanasan. Kaya nang alukin ako ni Kuya Lito na uminom, pumayag ako. Naisip ko, wala namang masama. Isang baso lang naman. At asawa naman siya ng kapatid ko, kaya kampante ko. Pero, yun pala ang pinakamaling desisyong gagawin ko sa buong buhay ko. Hindi ko akalain na sa gitna ng hilo at pagkalito, makagagawa kami ng isang kasalanang labis kong pagsisisihan. Nagising na lang ako kinabukasan na magkatabi kami sa iisang kama ng lalaking asawa ng sarili kong kapatid. Pareho kaming walang saplot sa katawan. Sa bawat pintig ng aking puso, ramdam ko ang hapdi. Hindi lang ng aking katawan, kundi ang sakit ng pagkakamaling kailanman ay hindi ko na mabubura. Doon, sa ilalim ng mga kumot na naging saksi sa aming pagtataksil, naramdaman ko ang bigat ng duming habang buhay kong papasanin. Ang tiwalang ibinigay ni Ate Zoe ay nadungisan sa isang gabi ng kawalan ng katinuan. At ang hapding iyon ang magiging mitya ng aking pagtakas. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya, si Kuya Lito. Halos magdikit ang balat namin sa sikip ng pasilyo. Basang-basa pa ako, nakatapi lang ng tuwalya, at nakita ko sa mga mata niya ang liyab na hindi ko gustong makita. Pasensya na, Lori. Sabi niya. Umiwas siya ng tingin, pero hindi siya umalis. Ramdam ko ang titig niya kahit sa gilid ng mata niya lang. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na baka ang kasalanang ito hindi na matapos kailanman. Hindi siya gumalaw. Sa sobrang sikip ng pasilyo, naamoy ko ang init ng balat niya. Gusto kong umiwas. Gusto kong tumakbo pabalik sa loob ng banyo at ilak ang pinto.
pero parang nanigas ang mga paa ko. Lori, ang bango-bango mo naman. Pulong niya sa tenga ko. Yung salitang Lori na dapat ay tawag ng isang kapatid ay tumunog na parang isang banta. Hinawakan niya ang braso ko. Bahagya lang, pero sapat na para maramdaman ko ang kuryente ng takot. Kuya Lito, dadaan ako. Baka makita tayo ni nanay. Wika ko sa kanya. Ano ka ba? Wala si nanay. Pumunta sa kapitbahay. Tayo lang ang nandito. Tugon naman niya. Muling bumalik sa isip ko ang gabing yon. Ang bigat ng katawan niya, ang amoy ng alak at ang pagtatraidor ko kay Ate Zoe. Gusto kong sumigaw, pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang mahinang pakiusap. Kuya, mali ito. Itigil na natin to. Humarap siya sa akin ng tuluyan. Ang mga mata niya, puno ng pagsusumamo at pagnanasa na hindi ko kayang tapatan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi sapat ang sabon at tubig para linisin ang duming nararamdaman ko. Dahil sa bawat segundong lumilipas, mas lalo kaming nalulunod sa kasalanang kami lang ang nakakaalam. Imbes na lumayo, lalo siyang lumapit. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa aking leeg. Ang tuwalya ko, pakiramdam ko ay hindi sapat na proteksyon sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko kaya, Lori. Gabi-gabi, ikaw ang nakikita ko. Kahit nakapikit ako, ikaw ang nararamdaman ko. Anya pa nito sa akin. Sa sinabi niyang yon ay gusto kong isumbat sa kanya ang pangalan ni Ate Zoe. Gusto kong ipaalala sa kanya na asawa siya ng kapatid ko. Pero ang boses ko, parang ninakaw ng takot. Bawat haplos niya sa braso ko, parang uling na nag-iiwan ng paso. Kuya, bitaw! May tao sa labas! Alas ko naman sa kanya. Mabilis siyang lumayo. Sapat lang para magmukhang normal ang lahat kung biglang may papasok. Pero bago siya tuluyang tumalikod, nag-iwan siya ng mga salitang mas masakit pa sa sampal. Alam ko namang hindi mo rin ako matatanggihan, di ba? Dahil pareho na tayong marumi, Lori. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Kuya Lito. Marumi. Ang salitang yon ay parang laso na kumalat sa buong katawan ko. Gusto kong sumigaw na siya ang may gawa nito. Na siya ang sumira sa akin. Pero ang katotohanan, naging bahagi na rin ako ng kasalanan. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni nanay na mula sa kusina. Lori, anak, tapos ka na bang maligo? May dala akong ulam mula kay Aling Maring. Napasandal ako sa pader. Nanginginig ang mga tuhod ko. Gusto kong umiyak, pero kailangang maging matatag. Pinunasan ko ang aking mukha at pilit na nag-ayos ng mukha. Opo, Nay, lalabas na po. Sa loob ng sarili kong kwarto, napaupo ako sa kama. Tumingin ako sa litrato naming magkakapatid na nakasabit sa dingding. Nakangiti si Ate Zoe, masaya at kampante, dahil alam niyang ligtas ako rito sa bahay. Pero sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi na ang kapatid niyang inosente ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang babaeng nakakulong sa sariling tahanan. Bawat araw na lumilipas, mas sumisikip ang mundo ko. Sabado na. Ang araw na dati ay pinakahihintay ko, ngayon ay ang araw na pinakatatakutan ko. Narinig ko ang hinto ng tricycle sa tapat ng gate. Ang pamilyar na busina.
ang tawag ni Zoe. "Lori, nanay, nandito na ako," ang tawag ni Ate Zoe. Napapalikwas ako sa higaan. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaayos ang buhok. Hindi ko alam kung anong mukha ang iyaharap ko. Paglabas ko ng pinto, nakita ko na silang magkayakap. Si Ate at si Lito. "Namiss kita, mahal. Lori, halika rito. Bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba, bunso?" Lumapit ako sa kanya. Pero parang bawat hakbang ay may nakatali na pabigat sa paa ko. Niyakap ako ni Ate. Amoy kalsada siya. Amoy pagod mula sa pabrika. Pero ang yakap niya ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na pakiramdam ko ay tinatraydor ko sa bawat segundong nananatili akong tahimik. Napuyat yata sa gawaing bahay si Lori, mahal. Maaga kasing nagising para asikasuhin ako bago ako pumasok. Napakabait talagang kapatid niyan. Wika naman ni Lito na nagbigay ng kilabot sa akin. Pagkatapos noon ay tumingin pa siya sa akin habang nakapatong ang kamay niya sa balikat ni Ate. Ang ngiti niya ay mapanlinlang. Isang babala na nagsasabing, "Ayaw nating makitang umiiyak si Zoe, di ba? Sa'yo nakasalalay kung mananatiling masaya ang tahanang to. Manahimik ka na lang para sa ikabubuti nating lahat." "Salamat naman kung ganon, Lito. Buti na lang nandito si Lori para bantayan ka habang wala ako." Bantayan. Isang simpleng salita mula kay Ate Zoe. Pero para itong tinik na bumaon sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagsigawan sa kanya na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay hindi ang lalaking akala niya. Gusto kong sabihin na ang mga bisig na yumayakap sa kanya ngayon ay siya ring dahilan ng aking mga lihim na luha. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata ni Ate, natigilan ako. Nakita ko ang kislap ng saya at kapayapaan. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para tiisin ang pagod sa malayo. Ang kaligayahan niya ang tanging pundasyong humahawak sa aming pamilya. Kaya kahit durog na ang loob ko, naitikong ko ang aking bibig. Pinili kong lunukin ang katotohanan dahil hindi ko kayang maging mitya ng pagguho ng kanyang mundo. Sa bawat tawa niya, may bahagi ng puso ko na unti-unting namamatay. Dahil alam kong ang katahimikan ko ang nagpapanatili sa huwad na saya ng tahanang ito. Hanggang sa heto na naman kami. Isang masayang pamilya sa harap ng hapagkainan. Pero sa ilalim ng mesa, nararamdaman ko ang tila pagkailang. At sa bawat tawa ni Ate, unti-unti akong dinudurog ng katotohanan. Naging mabilis ang takbo ng oras. Si Nanay, abalang-abala sa kusina. Inihanda ang lahat ng paborito ni Ate Zoe. Sa tingin ng sino mang makakakita sa amin sa hapagkainang ito, mukha kaming perpektong pamilya. Isang masayang asawa na bagong dating. Isang mapagmahal na nanay at isang tapat na bayaw. Habang kami ay nasa hapag, walang tigil si Ate sa pagkukwento tungkol sa pabrika. Si Lito naman, seryosong nakikinig. Tila isang ulirang asawa habang marahang hinahaplos ang kamay ni Ate. Pero ako, nakayuko lang ako sa plato ko. Bawat subo ng pagkain, parang batong bumabara sa lalamunan ko. Ramdam ko ang mga sulyap ni Lito. Mga tinging lihim na nagdiriwang. Mga tinging nagsasabing mayroong namagitan sa amin. "Lori,
Bakit ang tahimik mo? May problema ba? O baka naman may manliligaw ka na, kaya malalim ang iniisip mo? Ulat kong tanong ni ate. Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at sabihin ang lahat. Pero ang tanging nagawa ko lang ay isang pilit na ngiti. Isang ngiting hanggang labi lang, pero hindi umabot sa aking mga mata. Wala po ate, pagod lang siguro ako sa mga gawaing bahay. Tugon ko sa kanya. Diba, sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka rin. Mahal, tulungan mo naman kasi tong si Lori sa mga mabibigat na gawain dito habang wala ako. Anya pa nito sa asawa. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Parang nanunuya ang tadhana. Tumingin si Lito kay ate. Dala ang isang matamis na ngiti na puno ng laso. Siyempre naman mahal, alam mo namang malakas sa akin ang kapatid mo. Hindi ko siya pababayaan. Wika nito. Hindi pababayaan. Sa pandinig ni ate, pangako iyon ng pag-aaruga. Pero para sa akin, iyon ay isang banta. Isang paalala na kahit narito si ate, wala pa rin akong takas. Sa hapag na ito, busog ang lahat. Pero ako, unti-unti nang kinakain ng sarili kong katahimikan. Pagkatapos kumain, agad akong tumayo. Nagpresenta akong maghugas ng mga pinagkainan, hindi dahil sa sipag, kundi dahil kailangan kong makatakas. Kailangan kong lumayo sa mga titig ni Lito at sa masayang mukha ni ate na hindi ko magawang tapatan. Akala ko, sa harap ng lababo, makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit hindi pa ako nangangalahati. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid ko. Pumasok si Lito. Pitpit ang ilang baso. Tila tumutulong lang sa gawaing bahay. Siniguro niyang abala si ate at si nanay sa sala bago niya ako dikitan. Naamoy ko ang pabango niya. Ang pamilyar na amoy na nagpapatayo ng balahibo ko at nagpapaalala sa akin ng lahat na gusto ko nang kalimutan. Ang galing mong umarte, Lori. Ganyan dapat. Huwag mong sisirain ang saya ng ate mo kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Wika nito. Hindi ako nakaimik. Napako ang tingin ko sa puting bula ng sabon sa aking mga kamay. Mahigpit kong hinawakan ang basong sinasabunan ko. Ramdam na ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri, hanggang sa mamuti ang mga kuko nito. Gusto kong ihampas ang basong yon sa mukha niya. Gusto kong sumigaw hanggang sa mabasag ang katahimikan ng bahay na to. Pero nanatili akong pipi. Ang takot para sa kaligayahan ni Ate Zoe at ang kapayapaan ni nanay ang nagtikom sa aking bibig. Sa bawat bulong niya, unti-unti akong nilalamon ng katotohanang ako ang nagbabayad ng presyo para sa huwad na katahimikan ng pamilyang to. Nang hapong yon, pinuntahan ko si Ate Zoe sa kanyang silid. Ito na sana ang pagkakataon. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagod ng buong linggong pagtatrabaho. Ang mga bakas ng sakripisyo para lang mabigyan kami ng magandang buhay. At sa bawat guhit ng pagod na yon, lalong bumibigat ang timbangan ng konsensya ko. Ate, mahina akong tawag sa kanya. Oh, bunso, bakit? May sasabihin ka ba? Tanong nito. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang tiwala at pagmamahal na walang bahid ng pagdududa. Pero kasabay nito, narinig ko ang anino ni Lito sa labas ng pinto. Naglalakad, nagmamanman, tila isang bantay na nagpapaalala sa akin ng aking tanikala.
Ang dila ko na kanina lang ay handang magsalita, biglang naging bato. Ang katotohanang sasabihin ko sana ay muling nabaon sa hukay ng aking takot. Wala po. Gusto ko lang sabihin na miss kita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko ibinuhos ang lahat ng luhang hindi ko maipaliwanag. Umiyak ako sa kanyang balikat. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa bigat ng krus na pinili kong pasanin ng mag-isa. Pinili kong magsinungaling. Pinili kong manahimik. Dahil mas kaya kong tiisin ang sarili kong dusa kaysa makitang gumuho ang tanging dahilan kung bakit nangangiti ang aking kapatid. Nang bumalik na si ate sa kanyang pinagtatrabahuhan, natutunan kong maging anino sa loob ng sarili naming bahay. Paulit-ulit kong itinanim sa aking isip. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari sa amin ni Lito. Kung bumigay man ako sa kanya noon, pinangako ko sa aking sarili na yun na ang huli. Na hindi ko nahahayaang muling madungisan ang aking pagkatao ng parehong pagkakamali. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mapagmatsyag. Kung ang pasilyo ay masikip, gagawa ako ng paraan para hindi kami magkasalubong. Kung ang kusina ay tila panganib, titiyakin kong hindi ako mag-isa. Ang bawat takbang ko ay naging isang maingat na laro ng pag-iwas. Dahil sa bahay na to, ang katahimikan ay hindi nakapayapaan. Ito ay isang banta na dapat kong paghandaan. Hanggang sa dumating ang mga araw na tila nakikipaglaro ang tadhana. Umuulan ng malakas at si nanay ay maagang nakatulog sa kabilang silid dahil sa lamig. Ito ang mga sandaling dati ay kinatatakutan ko. Ang katahimikan ng gabi at ang pagkakataong narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Hindi ako huminga. Ito ang mga sandaling dati ay kinatatakutan ko. Ang katahimikan ng gabi at ang pagkakataong kaming dalawa lang ni Lito ang gising. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Hindi ako humihinga. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Hawak ang silyang nakaharang doon. Noong una, marahil ay natakot ako. Pero ngayon, ang nararamdaman ko ay puot. Puot na kailangan kong ikulong ang sarili ko sa loob ng sarili kong tahanan. Lori, buksan mo to. Mag-usap lang tayo. Alam kong gising ka pa. Hindi ako sumagot. Natutunan ko na ang pinakamabisang sandata laban sa kanya ay ang huwag siyang bigyan ng kahit anong puwang, maging boses man o pansin. Ang hindi ko pag-imik ay ang aking pagsigaw na tapos na ang laro niya sa akin. Kinabukasan, naging mas maingat pa ako. Tuwing magluluto ako, titiyakin kong laging malapit si nanay. Kapag kailangan kong dumaan sa pasilyo at nandoon siya, hihintayin ko muna siyang umalis bago ako humakbang. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang naglalaba ko. Isang tingin puno ng pagtataka at inis dahil hindi na niya mahanap ang pagkakataong muling lumapit. Doon ko napatunayan na ang bawat pader na itinayo ko ay nagsisilbing kaligtasan ko. Hindi man madali ang mabuhay na parang laging may kaaway. Mas pipiliin ko na ang maging mapagmatsyag kaysa ang maging biktima muli. Dahil sa bawat araw na lumilipas na napapanatili kong malinis ang aking sarili, unti-unting nababawasan ang bigat ng krus na pasan ko. Sa gitna ng aking pagtatago sa loob ng bahay, nakahanap ako ng paraan para pansamantalang makalaya. Nag-apply ako bilang assistant sa isang maliit na library sa bayan. Doon ko nakilala si Mark.
Siya ang librarian. Tahimik, matalino at may mga matang tila nakakabasa ng mga lihim na hindi ko kayang sabihin. Lori, mukhang malalim na naman ang iniisip mo ah. Gusto mo ba ng kape? O baka gusto mong pag-usapan kung bakit lagi kang nagmamadaling umuwi pero parang ayaw mo namang makarating sa inyo? Natigilan ako. Si Mark ang unang taong nakapansin sa bigat na dala ko nang hindi ako hinuhusgahan. Sa bawat araw na magkasama kami, unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Sa kanya, naramdaman ko ang tunay na respeto. Isang bagay na matagal nang ninakaw sa akin sa loob ng sarili naming tahanan. Kinabukasan, matapos akong ihatid ni Mark, hinarang ako ni Lito sa kusina. Pero sa pagkakataong ito, walang alak sa kanyang hininga. Walang daha sa kanyang pagkilos. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang pag-aakalang may karapatan siya sa akin. Sino yung lalaking yon, Lori? Akala mo ba, ganun lang kadaling takasan ang lahat ng namagitan sa atin? Matagal ko nang pinagsisihan ang bawat sandaling hinayaan ko ang sarili kong mabulag mo. Hindi mo ba maintindihan? Nung una, marahil kasalanan lang. Pero ngayon, iba na. Lori, mahal na kita. Higit pa sa iniisip mo. Hindi ko na kayang makita kang may kasamang iba. Manatili ka na lang dito. Hindi kita sasaktan. Asikusuhin mo lang ako. Mahal kita. Uwi ka nito. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang salitang mahal na lumabas sa kanyang bibig ay parang laso na sumusuka ng dumi. Doon ko na-realize na mas lalo akong nanganganib kung hahayaan ko siyang maniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi pagmamahal yan, Lito. Pag-aari at kasalanan ang tawag mo dyan. Hindi mo ako pag-aari at hindi na ako magiging biktima mo muli. Pagdating ko sa library, nandun si Mark. Doon ko ibinuhos ang lahat mula sa gabing nagkasala kami ni Lito hanggang sa huling pagtatapat niyang hindi ko matanggap. Hindi naman ako nito hinusgahan. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ko ng mahigpit. Lori, hindi mo kailangang bumalik doon. Tama lang na umalis ka na doon. Hindi ka ligtas sa taong hindi alam ang kaibahan ng pag-ibig sa paglapastangan. May kapatid ako sa Manila. Tutulungan ka nila. Pero kailangan mong piliin ang sarili mo ngayon. Nung gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng aking silid, napagdesisyonan kong pumayag sa alok ni Mark. Hindi dahil sa pagtakas lamang, kundi dahil ayoko nang maulit pa ang pagkakamaling nagawa namin ni Lito. Kahit pa sabihing wala ako sa katinuan nung gabing iyon, ang bigat ng kasalanan ko kay ate ay parang laso na unti-unting pumapatay sa akin. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na maaari kong idulot sa kanya. Kailangan kong lumayo habang may natitira pa akong lakas para iligtas ang sarili ko. Pero bago ako tuluyang humakbang palabas, kinausap ko muna sila. Hindi ko kayang umalis na lang na parang bula at iwan silang nag-aalala. Nay, Ate Zoe, may sasabihin po sana ako. Napag-isipan ko po na tanggapin yung alok na trabaho sa Maynila. Gusto ko pong makatulong ng mas malaki sa inyo at gusto ko ring subukan ang kakayahan ko sa labas. Pahayag ko sa kanila. Kung yan ang desisyon mo, bunso, susuportahan ka namin. Alam kong mahirap sa malayo, pero alam ko ring matapang ka. Basta mangako ka na mag-iingat ka ron, ha? Wika naman ni ate. Sige anak, pumapayag kami.
Dahil alam naming para to sa kinabukasan mo. Huwag mo kaming kalilimutan ha. Anya naman ni nanay. Ang pagpayag nila ang naging huling basbas na kailangan ko. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko si Lito na nakatayo malapit sa pinto ng kwarto nila. Madilim ang kanyang mukha, puno ng panghihinayang at galit. Dahil alam niyang sa gabing ito, wala na siyang hawak sa akin. Ang bawat luhang pumatak sa yakap ko kina nanay ay simbolo ng paghingi ko ng tawad sa mga lihim na hindi ko masabi. Kinuha ko ang aking bag at hindi na lumingon pa. Habang papalayo kami ni Mark, tiningnan ko ang sarili ko sa side mirror. Ang anino ng pasilyo, ang banta ni Lito at ang dumi ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho sa dilim ng kalsada. Sa wakas, malaya na ako. Iiwan ko ang lahat ng pait para hanapin ang linis ng bukas na matagal ko nang ipinagdarasal. Sa Maynila, hindi na ako ang babaeng natatakot na maulit ang kasalanan sa kanyang ate. Kundi ako na si Lori, ang babaeng piniling bumangon at magsimulang muli.